Okay, sa atin pong Sunday School, sa pagpapatuloy ng series on Reformed Piety, ito na ang huling bahagi sa aking current program. 4 na lesson na lang ang natitira. Pero baka ma-extend, depende sa magiging discussion. Pero itong Reformed Piety sa ngayon, nakikita nga natin na pinag-aaralan natin itong iniwan sa atin ng Reformed tradition ng mga katuruan kung paano mamuhay para sa ikapupuri ng Diyos. Dahil nakita natin na hindi lang theology or doctrine ang makukuha natin sa Reformed tradition, kundi meron din silang iniwan sa atin ng mga mayamang aral tungkol sa paano mamuhay. At ngayon, yung nakita nga natin sa theology na usually sinasummarize dun sa 5 solas, Scripture alone, Christ alone, faith alone, grace alone, and to the glory of God alone, ay nakikita natin na ito rin ay mai-apply natin sa pamumuhay, hindi lang sa doktrina. Hindi lang yung theology natin should be shaped by Scripture alone, kundi our life should be ruled by Scripture alone. Yung hindi lang yung ating kaligtasan ang kinukuha natin kay Kristo, kaya tayo magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, kundi tayo ay kakapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa Kanya tayo magkakaroon ng buhay at ng lakas ng kaligayahan para tayo ay makagawa at makapagbunga ng mabuting gawa. At sa pamamagitan lamang ng biyaya tayo naliligtas, pero hindi tumitigil doon sa grace, hindi tumitigil ang biyaya ng Diyos na dalhin tayo sa pananampalataya, kundi grace pa din ang nagpapalago sa atin sa pananampalataya. Kaya nga nakita natin, yung sola scriptura ay rule hindi lang of faith but also of life. Christ is not just our substitute for na siya ang tumupad ng batas at siya namatay para sa atin. He is also the true vine na pinagmumulan ng ating buhay para tayo ay makakilos. Faith is not only for justification, pero by faith, we are united to Christ at sa pamamagitan ng pananampalataya ay doon tayo kumukuha ng lakas mula kay Kristo para tayo ay makakilos, makagawa ng mabuti. And grace ay hindi tayo tumitingin lamang sa grace of God for His forgiveness for our sins, kundi yung grace is what continues to nourish us to grow in the faith. At dito nga sa huli, yung Soli Deo Gloria, for the glory of God, dito lalabas yung anong mismong mga ginagawa natin sa ating pamumuhay to the glory of God. At dito nga lalabas yung worship at tinawag ko na lang work. Doon nakapaloob din dyan yung lahat ng iba pa nating ginagawa na tungkol sa buhay. Tulad nga nung binanggit ni Pastor Diego na ang worship ay hindi lamang doon sa kung anong ginagawa sa simbahan, kundi yung kung ano rin yung gagawin paglabas. At tinawag ko na lang work para W din, saka para isang general term to cover everything that we do outside of worship. At minsan ganun din naman yung ginagamit na term in the Bible, yung rest on the Sabbath to worship and you work on the 6 days. So, worship and work, ito yung magiging huling bahagi na i-cover dun sa last 4 lessons na natitira. Pero ngayon, tignan muna natin ang worship. Yun nga ang pamagat ngayon. Topic for today, reverent worship. Ito ang isang pinakakilalang statement from the Confessions of Faith. Madaming ibang version. Itong sa Westminster Shorter Catechism. Ito yung kilala na tinatanong, Question 1, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Yung sa larger catechism ay mas mahaba ng konti. The chief and highest end, yung kanya ay chief and highest end is to glorify God and to forever to enjoy Him. Mas mahaba lang pagkakasabi. At ang mga kailangan nating maunawaan dito, yung salitang chief end ay tumutukoy sa ibang salita, ultimate purpose, principal aim, central goal. So sa ating buhay, madami tayong mga layunin. So gusto nating maglingkod sa kapwa, gusto nating magpasaya ng ibang tao. So meron tayong mga ganong aims,
pero yung ginagawa din natin yon ultimately for the glory of God. So, yung chief end, the end of all the things that we pursue is for God. At sa pag-unawa nga ng Reformed tradition, ito ang chief end of man. He exists for this. Ito ang pinakadahilan kung ba't siya nilalang, bakit siya at all nag-exist, hindi lang sa lahat ng kanyang ginagawa, ang kanyang buong buhay ay ginawa ng Diyos para sa kanyang ikaluluwalhati. At yung sinasabing chief end is to glorify God. Ngayon yung salitang glorify, minsan kasi halimbawa ay sa atin pag sinabi nating we glorify a certain thing, ay ibig sabihin parang pinapaganda natin or dinadagdagan natin ng kaluwalhatian. Pero kapag pinag-uusapan ay ang Diyos na we glorify God, hindi natin nadadagdagan ang kanyang kaluwalhatian. So hindi ito when we say we glorify God, hindi natin iniisip na may kulang sa Diyos, na maliit lang yung kanyang glory tapos papalakihin natin, kundi God is already glorious at tayo ang ginagawa natin, we enjoy it. We savor it and we sing it, we declare it. Yun yung what we do when we glorify God. At sinasabi, according to Reformed understanding, na ito ang pinaka end of man. At makikita natin to sa madaming mga talata sa Biblia na si Kristo, ang Diyos mismo ang nagsasabi, diba sa Colossians 1, na all things were created through Him and for Him. Para sa Kanya ang pagkakalalang ng lahat ng bagay. So, yung chief end of creation, of everything, ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, itong glorifying God, which is not to add glory, but to enjoy His glory, ay nagagawa in worship and work. So, yung sa Psalm 104 kanina na ito ay isang nagpapakita na tumutukoy sa isang particular activity of worship, which we usually think of yung corporate worship. So, sabi sa Psalm 104, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise, give thanks to Him, bless His name. So itong tinutukoy dyan, or na picture of worshiping, ay yung activity usually on the Lord's Day na nakatalaga to the praising of His name. Pero meron din in Scripture na yung salitang worship ay tumutukoy sa kanyang buong buhay. So halimbawa sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So yun din ay in a different sense, a kind of worship, pero hindi yun yung ginagawa sa loob ng iglesia. Yung ating buong buhay, in that sense, ay worship. Tulad din na sinasabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So halimbawa nung si Jonah ay nagpakilala dun sa barko na sinakyan niya, sabi niya, I worship the God of the Hebrews, the God of Israel. So hindi yun sinasabi niya na tuwing Sabbath, ito ang ginagawa ko, kundi nag-identify siya na yun ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay pagsamba sa Diyos. So, merong worship in the sense of what you do on a specific time and place, and also that lifestyle of worship, at yun nga yung itatalakay natin dito sa how to glorify God, the life glorifying to God, yung Reformed piety, ay in worship and in work. At ngayon nga, ang pag-uusapan natin particularly ay worship in the Reformed tradition. At makikita natin, if we observe worship in the Reformed tradition, that there is an emphasis on reverence. It is also yung isang particular na laging lumalabas na usapan tungkol sa worship in the Reformed tradition ay yung regulative principle. So yun yung pangalawang pag-usapan natin. At pangatlo, how it is rooted in gratitude. No? So gratitude yung attitude in the worship. So ito ang huli nating titingnan about dapat nating maunawaan tungkol sa worship in the Reformed tradition. So una tingnan natin itong emphasis on reverence. Sa Reformed churches, lalo kung naka-experience kayo ng
iba-ibang services, kung naka-attend kayo sa iba-ibang church, worship in Reformed churches is noticeably solemn. At least mas seryoso compared sa maraming ibang mga ma-attendan in general. Though meron din namang mga ibang churches na ganito din ang style. Even Roman Catholics are solemn in their worship. So this is not especially or yung Reformed lang ang gumagawa. Pero in general, characteristic of a Reformed church ay meron silang pagpapahalaga at tinuturo talaga nila that worship should be solemn. Yun nga yung tinutukoy natin yung reverence, and sa Google Dictionary, ang lumalabas ay, ang ibig sabihin daw ng reverent ay feeling or showing deep and solemn respect. So sa Reformed churches, dahil nga may pagtuturo ng reverence, makikita natin yung preaching, it leans more serious than humorous, singing leans more sober than ecstatic, and prayers are more formal than casual. So, ganito ko sinabi na more serious than humorous kasi hindi naman ibig sabihin na walang nagjo-joke or walang tumatawa in a Reformed worship service. Famously nga, halimbawa, even the best preachers na tinuturing in the Reformed tradition, si Charles Spurgeon, ay gumagawa talaga ng minsan malolokong joke. Halimbawa, sa isang kasal daw, ay nag-preach siya na siya sabi na ikaw, lalaki, you are the head of your wife. Sabi niya, ikaw, wife, you can be the neck and you can turn the head wherever you please. So, gumagawa din ng mga ganitong klaseng joke even the Reformed preachers. And ang si John Calvin is known to be gloomy, pero meron ding mga instances na nakikitang gumagamit siya ng humor, though hindi lang masyadong nakakatawa yung mga joke niya. So, pero yun nga, in characteristic and mas leaning ng Reformed churches is to be more sober, kasi in worship reflects the worshipper's view of God. And given that in the Reformed tradition, there is a high view of God, na may emphasis on His majesty, His greatness, His holiness, na minsan na isasantabi sa ibang churches, yun din ang nasasalamin sa kanilang worship. So habang ang kanilang theology ay mababaw at hindi pinagninilay-nilayan ang kabanalan ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, ay mababaw din ang pagsamba na lumalabas sa kanilang mga iglesia. At makikita natin in our confessions of faith, even the statements, halimbawa lang of God, na kikilalanin lang kung sino ang Diyos, from declaring who He is, napupunta sila into praising Him. So halimbawa, dito sa chapter 2, which is of God and the Holy Trinity, paragraph 2, nagsisimula sila na nilalarawan lang nila kung ano ang Diyos, kung gaano siya kadakila. God having all life, glory, goodness, blessedness, is the alone fountain of all being, of whom, through whom, and to whom are all things. In His sight all things are open and manifest. His knowledge is infinite, infallible. He is most holy in all His counsels, in all His works, and in all His commands. At tapos, pagkatapos na kilalanin kung ano ang kanyang character, kung ano ang kanyang attributes, mapupunta agad sila into seeing that given these attributes, worship should be appropriately also great. So, to Him is due from angels and men whatsoever worship, service, or obedience as creators they owe, as creatures they owe unto the Creator. So, dito makikita natin nga na dahil sa kanilang mataas na tingin sa Diyos, kaya nahuhubog kung ano ang nagiging itsura ng kanilang pagsamba. At dahil ang kanilang pagtingin sa Diyos is that He has all life, glory, goodness, blessedness, alone the fountain of all being, and through whom and to whom are all things, lumalabas sa kanilang worship is more reverent, more solemn, and serious dahil meron silang a great view of God. Ganon din sa pagdating sa chapter on worship, sa chapter 21, paragraph 1, sa Westminster Confession of Faith, sa Baptist Confession of Faith, chapter 22 yan. So, in yung worship daw, sa kanilang statement, sabi, the light of nature
shows that there is a God who hath lordship and sovereignty over all, is good, and does good unto all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in, and served, with all the heart, and with all the soul, and with all the might. So, dahil doon pa lamang sa kung ano ang makikita mo sa Diyos, na siya nga ay Panginoon at siyang makapangyarihan sa lahat, may karampatang obvious ang pagkakasabi ay the light of nature shows. So, ibig sabihin, kahit hindi nagsalita ang Diyos at sa pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, sabi sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Sabi sa Romans 1, it is manifest, yung kanyang, His attributes are clearly known to all creatures kahit na wala pang pagpapahayag ng Scripture. So doon pa lamang, kahit hindi pa nagsasalita ang Diyos, may pagkilala na ang tao na may makapangyarihang Diyos at dapat siyang sambahin. So, meron nga sinabi si John Calvin na makikita natin na ang tao ay created for worship dahil kahit walang, habang hindi nila nakikilala ang Diyos, sasambahin nila ang kahit ano. Yung tendency to worship even stones or the sun or creature ay nagpapatunay na ang tao ay may naghahanap ng Diyos na sasambahin kasi nga sila ay created to worship. So, doon pa lamang na sa creation, even without the special revelation of Scripture, the light of nature already shows that there is a God, at obvious na even to men na that great God should be worshipped. At dito nga natin mauunawaan kung ano ang worship at kung bakit just from the light of nature and from our knowledge of Him, mapupunta tayo into a specific kind of worship which is reverent. So, ang ginamit na word to describe in Psalm 96 of worship is to ascribe to the Lord the glory that is due His name. So, ibigay mo daw sa Panginoon yung kaluwalhatian na dapat para sa kanyang pangalan. At yung binigay na dahilan sa verse 4, bakit mo yun gagawin? For great is the Lord and greatly to be praised. So, dito nakikita natin na meron kasing glory ang Diyos that is already in Himself. He is already glorious, at ang ginagawa natin in worship is to ascribe that glory that is already due to Him. At so because God is great, we should praise Him greatly. So yun yung pinagmumulan noong that conviction na the worship for God should be appropriate to His greatness, dahil sumasalamin nga ito ng kung anong tingin natin sa Kanya. Habang mataas at malaki ang tingin natin sa Diyos, dapat ang ating pagsamba ay may paggalang, may takot sa pagkilala na siya nga ay dakila. So reverence is due to God simply for who He is. At ito yung dahilan kung kaya't mayroong emphasis on reverence in the worship in the Reformed tradition, because they have that high view of God. At actually dito din nagsisimula or dito nanggagaling, kaya't ang isang principle sa worship in the Reformed tradition is that it is regulated by Scripture, yung tinatawag na the regulative principle of worship. At yung regulative principle, in summary, ay only what God commands in Scripture is acceptable for worship. So sa pagsamba sa Diyos, kung ano lang ang iniutos, yun lang ang dapat na ginagawa, dahil yun lang ang sinabi ng Diyos na katanggap-tanggap. So may mga contrary positions sa pagtingin tungkol sa worship. Halimbawa, una, everything is allowed. So yung kahit ano tatanggapin ng Diyos dahil siya ay mabuti, i-appreciate niya kahit anong ibigay mo. So nasasalamin yan sa ating open attitude na sasabihin na there is no right or wrong answer, idalin mo lahat, or basta gawin mo lang ang iyong best and be sincere at maging pure ang iyong heart, yan tatanggapin ng Diyos yan. Pero makikita nga sa Scripture na God commands a certain kind of worship, at yun lamang dapat na pwedeng gawin.
So also, meron naman na siguro mas tama, which is called the normative principle. At yung pananaw nila ay what is not forbidden is allowed. So may mga bagay na forbidden, halimbawa bawal mag-offer ng baby, i-sacrifice yung baby sa Diyos, hindi katanggap-tanggap 'yun dahil forbidden 'yun talaga, bawal ang witchcraft dahil may mga explicit na prohibition na wag gawin 'yun. Pero kung hindi pinagbawal, pwede gawin. So, yung ganitong pananaw, tinatawag na normative, pero kung pupunta nga tayo sa scripture, God requires worship at dapat tayong malimita doon sa kanyang pag-uutos. In the Reformed tradition, yung regulative principle nga, makikita natin yung expressed in the confessions of the Reformed churches. Halimbawa dito sa Heidelberg Catechism, ang pag-unawa ng Reformed churches, ang regulative principle ay nagmumula doon sa Second Commandment. Yung unang kanilang pag-interpret sa Second Commandment that is actually telling us not just prohibiting specifically images, but also in principle, yung pinaka-essence ng Second Commandment is to keep to God's commands. So, halimbawa, sabi sa question 96 ng Heidelberg Catechism, what does God require in the Second Commandment? Ang binigay na sagot, that we in no way make any image of God, nor worship Him in any other way than He has commanded in His Word. At ganyan din sa Shorter Catechism, tungkol din sa pagpapaliwanag nila ng Second Commandment. Sabi sa question 50, the Second Commandment requires the receiving, observing, and keeping pure and entire all such religious worship and ordinances as God hath appointed in His Word. At yung pinapaliwanag din kung anong pinagbabawal, the Second Commandment forbids the worshiping of God by images or any other way not appointed in His Word. So kung hindi in-appoint at hindi iniutos ng Diyos, it should not be done. At may expression yan sa Baptist Confession of Faith sa chapter 22 of Religious Worship and the Sabbath Day, paragraph 1. The acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will that He may not be worshipped according to the imagination and devices of men, nor the suggestions of Satan under any visible representations or any other way not prescribed in the Holy Scriptures. So, dito makikita natin yung pagpapahayag ng regulative principle in the Reformed tradition. At sa iba, ang dating nito kapag bago sa kanilang marinig ang regulative principle, mukhang bakit yung Diyos nyo ay parang maarte? Or may particular lang na kind of worship na tinatanggap at mapili, ito lang ang kanyang gagawin at yung hiningi lang niya, yun lang ang dapat mong ibigay. Pero ito nga ay nakaugat doon sa our theology of God na dahil ang Diyos ay mas mataas sa atin, iba sa atin, at hindi natin kayang maunawaan ang kanyang buong essence, ay kailangan magmula sa kanya kung ano ang nakakalugod sa kanya dahil iba nga siya sa atin at hindi tayo dapat manghimasok na isipin na kaya nating maabot ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kung ano mang maisip natin sa ating sariling mahinang, maliit at makasalanang puso. Dito nga yan makikita natin halimbawa sa Deuteronomy chapter 4 kung bakit bawal gumawa ng image. Sabi sa Deuteronomy 4 from verse 15, since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire, beware lest you act corruptly by making a carved image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any animal that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the air, the likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water under the earth. And beware lest you raise your eyes to heaven, and when you see the sun and the moon and the stars, all the host of heaven, you be drawn away and bound down to them and serve them, things that the Lord your God has allotted to all the peoples under the whole heaven. So, dito ang pinagmumulang principle is, since you saw no form. At siya ay isang
Siya ay Diyos na hindi mo maikakahon into any kind of form. At kung ikaw ay ngayon mag-i-imagine na malalarawan mo siya sa pamamagitan ng kahit anong nakita mo sa buong mundo, kahit anong maaabot ng iyong sariling pag-iisip, at maging tumingala ka man sa araw o sa buwan, sa lahat ng kahit anong dakilang makita mo, at isipin mo na yun ay sapat na paglalarawan ng kadakilaan ng Diyos, ay yun ay pagmamaliit sa Diyos, kaya't yun ay bawal. So, at kaya nga madami ding iba pang salita na sa Isaiah chapter 40, sabi, "To whom then will you compare me, that I should be like them, says the Holy One. Lift up your eyes on high and see, who created these? He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of His might, and because He is strong His power, not one is missing." So dito yung tinatanong, to whom will you compare me? At ito nga ay isang rhetorical question dahil wala kang maihahalin tulad sa Diyos. At kaya nga yung pagsamba sa Diyos, yung regulative principle ay hindi lamang dahil tingin natin sa Diyos, siya ay mapili, hindi mo masuyo ng kahit ano, kundi na dahil hindi natin abot ang kanyang kadakilaan, ay kailangan siya ang lumapit sa atin, siya ang magpakilala sa atin, at yun ang tanging paraan para tayo ay makasamba sa Kanya. So, halimbawa, pag pinagtabi natin itong dalawang statements on God, makikita natin kung bakit merong regulative principle na ito'y nakaugat sa ating pag-unawa na ang Diyos ay mas mataas sa atin. Sabi sa chapter 2, paragraph 1, "The Lord our God is but one only living and true God, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself." So yung buong essence of God cannot be comprehended by any but Himself. And so, appropriately, the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself and so limited by His own revealed will. So kaya nagmumula lamang dapat sa Diyos ang pagsamba sa Kanya ay dahil hindi natin siya mauunawaan without His own revelation. At ang isa sa pinaka mahalagang implication nito ay dahil nga God is an invisible God na hindi natin abot, ang tanging paraan lang para makilala siya is through Jesus Christ. Kaya nga yung bawal ang images, pero siya sabi sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. Kung meron kang para makilala mo ang Diyos, kahit ang tanging paraan para makalapit sa Kanya at makilala siya ay sa pamamagitan ni Hesukristo. So the acceptable way of worshiping the true God is only through His revelation, and that full revelation of grace and truth is in Jesus Christ. So, kaya yung regulative principle pinangahawakan, not from a view that God is petty, kundi because God is great and incomprehensible, and so the worship of Him is can only be instituted by Himself. And lastly, kung titignan natin yung kung ano ang in-institute ng Diyos, ay makikita natin na ito actually ay nararapat na ang ating pagsamba ay pasasalamat sa Kanya. Ang buong puso natin ay lumalapit ng may pasasalamat, hindi nga yung description ni Pastor Diego kanina ay na siya'y pahupain ng kanyang galit kasi nung the past 6 days ay naging suwail ka, siguro punta ka ngayon para pakalmahin mo siya. Ang ating ginagawa when we worship ay kaya tayo lalapit sa Kanya, we love Him because He first loved us. So ang ating ugali, ang ating puso ay in gratitude to Him, ganun ang ating paglilingkod sa Kanya. At kung titignan nga natin, dahil nga regulative principle ay ang gagawin lang natin sa worship ay kung ano ang Kanyang mga pinag-utos, meron sa Baptist Confession of Faith listahan ng mga bagay na kapag hinanap mo ang
New Testament, kapag suyurin mo, yun lang ang makikita mong ipinag-utos na gawin sa worship. And so, yun yung mga things that you do according to the regulative principle of worship dahil yun lang iniutos. Una, sa chapter 22, paragraph 3, prayer with thanksgiving being one part of the natural worship, is by God required of all men. So, ito yung isa sa mga malinaw na hinihingi ng Diyos, na iniutos ng Diyos to be done in worship, is prayer. At sa paragraph 5, isa pang more extensive list of things to do na iniutos ng Diyos in worship ay the reading of scriptures, preaching, and the hearing the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God. So kung mapapansin nyo at kung attentive kayo sa mga previous lessons, hindi ba itong mga nilista, prayer, word, and sacrament, hindi ba yan ay mga means of grace? And yung worship bali, the things that God instituted for the worship of God, ay ang mga kanyang kasangkapan ng biyaya. So, kung unawain natin yun, na ang hinihingi ng Diyos na gawin sa pagsamba sa Kanya ay tanggapin nyo ang Kanyang pagpapala. So, hindi ba ito'y parang nagpapanibago ng ating pag-iisip tungkol sa pagsamba, na ito'y hindi na ibigay natin sa Diyos kung anong gusto niya para wag siya masyadong galit sa atin, kasi nung buong 6 days, sarili lang natin iniisip natin, so itong Sunday, siya naman ang pagbigyan natin. Hindi ganun, kundi na sinasabi ng Diyos ang worship na gagawin, ang ituon ang pansin dito sa aking mga kasangkapan ng biyaya, pagpapalain ko kayo. So, kung ito ang itinalaga ng Diyos to be na ginagawa in worship, ay kaya nagiging ang attitude dapat natin sa ating pagsamba ay pasasalamat, dahil tayo ang tumatanggap, tayo ang nakikinabang mula sa Diyos, dahil sa totoo nga naman ay wala naman tayong maibibigay sa Diyos na hindi nagmula sa Kanya. So, kita nga natin, ang hiningi ng Diyos ay for our worship of Him is to receive His grace. So, worship is giving glory to God through praise and thanksgiving for grace we receive from Him. Ito ay medyo iba sa karaniwang pag-imagine kung ano ang nangyayari sa worship. Minsan nga, and especially in non-Christian religions, ay yung the worship of God sa mga pagan religions, ay kaya doon nagsimula yung mag-offer ka ng baby or yung iba pang mga animal sacrifices, ay dahil kailangan mo siyang busugin. Yun yung talagang, dahil may picture silang ganun na yung dagat ay lumala. Halimbawa, meron silang mga kamag-anak o katribo na namatay dun sa ilog, nalunod sila. So iniisip nila yung Diyos ng ilog ay galit, kaya nilamon sila. So ang gagawin, papakainin nila yun ng ibang hayop. So nagmumula yun sa kanilang idea na kailangan ay pahupain mo yung galit ng Diyos, kaya ka magsasacrifice sa Kanya. Ngayon, pero yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi mo matutubos ng ganong klaseng sacrifice. Ang sacrifice acceptable to Him is Christ, at yun nga yung tanging paraan lamang as a propitiation for all sins, at ito'y sapat na. And given that it is already offered to God, accepted for Him, all who have faith in Him can stand sure and can now be grateful to Him. Kaya tayo ay may pasasalamat dahil nabigay niya na sa atin ng ating pagpapala. Ito nga ay dati pang naunawaan ng mga banal. Sa Psalm 50, sinasabi ng Diyos, "If I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." So nakikita natin dito kung una, dahil nga kadalasan ng worship, even during their times,
ay may animal sacrifice. At pwedeng ang mangyari, maisip ng mga Israelita ay kapag nag-offer sila ng bull, ay kaya natutuwa ang Diyos sa kanila kasi kakainin ba niya yon? Or dahil na natutuwa siya dun sa amoy kapag sinunog, dahil barbecue yun, di ba? Kapag ihaw ka ng bull, basically inihaw na baka, di ba, masarap yung amoy. So dahil doon ay nabanguhan ng Diyos, a pleasing aroma, at kaya ang Diyos ay hindi nagalit sa iyo. Kasi sabi nga niya na pinapaunawa niya na I do not eat the flesh of bulls or drink the blood of goats. At kaya ang ating dinadala sa Diyos ay pasasalamat, perform your vows to the Most High, at dito kinabit yung how He is glorified, call upon me in the day of trouble. So, hihingi ka ng tulong sa Kanya, I will deliver you, and you shall glorify me. So, God is glorified in His saving us. At yun yung pinaka nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya, ang pagkilala na siya nga ang kumikilos, nagliligtas para sa atin. Kaya ito ay yung pagtingin sa worship. Madalas nga masabi na yung pagsamba, minsan daw pinapagalitan yung mga Christians dahil makasarili sila. Tinatanong, hindi ako na-bless. Ba't mo ba iniisip na hindi ka na-bless? Ba't yun ang bakit doon nakatuon ang iyong pansin? Pero mali isipin na pupunta ka doon nang hindi ka mabibless at iisipin mong ikaw ang magbibigay sa Diyos. Ang itinilaga nga niya ay ikaw ang pagpalain at dapat ang ating binibigay ay pasasalamat at pagkilala sa Kanyang kadakilaan. So, kanina tinanong ni Pastor Diego kung ano yung, di ba sinabi, service, worship service. Bakit siya tinawag na service? Kasi nga tayo ay naglilingkod. So tayo ay maglilingkod sa Diyos at totoo yun. Dapat nga meron tayong ganong attitude na hindi na hanapin lang natin ang ating sarili. Sinasabi yan sa Philippians na you do not seek your own interest. No, hindi yung ating pansariling kapakanan ang iniisip natin, kundi tayo ay naglilingkod. Pero ano ang paglilingkod na hinahanap ng Diyos? Paano paglingkuran ng Diyos? At hindi ba ang sinasabi niya, halimbawa, hindi ko nilagay dito itong mga verses na to, Micah chapter 6, yun yung muli, yung pagtabi ng offering na sinasabi, anong gagawin ko para sa Diyos? Di ba mag-offer ba ako ng 1,000 calves? At sinabi ng Diyos, He has told you, old man, what He requires of you, and what does He require of you? To do justice. Hindi ba ang ibig sabihin, ang hinihingi ng Diyos ay na yung kanyang hustisya ay igawad mo sa iba. So, ang pinaka paglilingkod sa Diyos ay nadalhin mo ang kanyang hustisya, ang kanyang kabutihan sa iba. Ikaw ay maging kasangkapan ng Diyos para pagpalain ng iba. So, ganun na nangyayari. At halimbawa nga, doon sa pagpapanumbalik kay Pedro, noong tinanong siya, Peter, do you love me? At siya, yes, I love you. At ang sabi sa kanya, hindi na, sige, kung talagang mahal mo ako, gumawa ka ng rebulto at yakapin mo everyday. Or dahil mahal mo ko, magtago ka ng painting ng muka ko at yumuko ka doon. Or dahil mahal mo ko, ako lang isipin mo palagi. Ang sabi niya, if you love me, feed my sheep. So kung ang paglilingkod para sa Diyos, and that is, yun nga yung nangyayari in the worship service, na ikinalulugod ng Diyos, na yung pagsamba sa Kanya, ang kinakalabasan ay pagpapala sa iba. Ikaw, nagiging kasangkapan, halimbawa yung mangangaral, yung sacraments is God's way of speaking to you, blessing you, sealing to you His gracious promises. At yung din kayong mga members, halimbawa sabi sa Hebrews 10, ang inyong pagtitipon ay paraan for you to do not neglect the gathering as is the habit of some, but encourage one another to love and good works. So, ang ginagawa ng the service ay una, pinaglilingkuran natin ng Diyos at yung paglilingkod na yun ay sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba.
sa ating mga kapatid. And so bali, sa pamamagitan natin, pinaglilingkuran tayo ng Diyos. It's a very mind-blowing thing na yung worship service, in a way, we serve God, at yung service na yun is to carry out the service to us, na yung pagpapala ay madala sa atin, yung pagpapala ng Diyos na gusto niyang dalhin sa atin. So halimbawa nga dito sa isang pamphlet na ginawa ni John Calvin, The Necessity of Reforming the Church, written in 1543, dahil nung panahon nila ay yung mga kings ay nanghihingi ng report sa mga church leaders, bakit nyo ba ginagawa yan, nagkakagulo kayo? Ba't kayo nag-reform? So may mga nagpaliwanag, si John Calvin nagpaliwanag, at nakita niya, pinaglaban niya, ang isa talaga sa mga dahilan bakit necessity ang reforming ay because the worship needs to be reformed. At sa kanyang pagpapaliwanag kung anong worship, the due worship of God is to acknowledge Him to be, as He is, the only source of all virtue, justice, holiness, wisdom, truth, power, goodness, mercy, life, and salvation. In accordance with this, to ascribe and render to Him the glory of all that is good, to seek all things in Him alone, and in every want have recourse to Him alone. Hence arises prayer, hence praise and thanksgiving, these being attestations to the glory which we attribute to Him. So dito na pinapakita niya yung bakit ito ang mga ginagawa natin sa pagsamba, yung praise and thanksgiving, ay dahil ang pinakapuno nga natin gustong gawin ay kilalanin lamang na sa Kanya nagmumula ang lahat. Sa pagsamba ngayon in New Testament churches, hindi na naman tayo nagdadala ng mga animal sacrifices. Ang pinakakamukha na nun na tayo ay nagbibigay ng sacrifice ay yung pagbibigay ng pera. Kung meron tayong pananaw na tayo ay nagbibigay sa Diyos, somehow, ay pwedeng mali ang ating pagtingin kung paano na paglilingkuran ng Diyos sa ating pagbibigay. Iniisip ba natin na kaya nalulugod ang Diyos, wow, tumataas ang aking savings account, meron akong pang Jollibee. Di ba? Hindi ganoon na kaya natutuwa ang Diyos, ayun, dami kong pera. Pwede akong manlibre, pwede akong kumain. Hindi na ang Diyos ay makikinabang doon. Ang pagbibigay ng salapi ay gagamitin para madala ang ebanghelyo, maipagpatuloy ang pagsamba, ang pangangaral sa iba. So, even the closest thing that nanggagaling nga sa atin na ibibigay natin, ito ay paglilingkod, not quite to God, as if God will either burn the money tapos maganda yung amoy or gagamitin niya for Himself, kundi na yung pera ay gagamitin for the good of His people. So ito din ang service for God, at kung nawawala ang ating pag-unawa doon na yun ang ginagawa sa pagbibigay, minsan nga nagkakaroon tayo ng baluktot na pananaw kung anong ginagawa ng Diyos sa pera. Meron nga ako napanood na isang comedian, patay na siya ngayon, si George Carlin, na pinaglalaban niya na gusto niya, gumagawa siya ng isang stand-up comedy kung bakit napaka-absurd daw ng Diyos. At yung kanyang sinasabi, sabi niya, he's always angry and He has a list of 10 things you should never do. And He always needs money. So, yun yung kanyang paglalarawan na yung Diyos daw ay ganito lang, laging galit, meron lang siya mga ipinagbabawal, at parang laging kailangan niya ng pera. Kasi ayun ang napinta sa kanyang itsura, ay Diyos ang nangangailangan ng pera, kaya nagbibigay ang mga miyembro ng iglesia. Pero ito ngang pera na ito ay hindi naman gagamitin ng Diyos. The earth is the Lord's and the fullness thereof. So hindi ito dapat natin isipin na yung ganoon ang bisa ng offering for worship. So bilang conclusion sa pag-unawa sa Reformed worship, kita natin na worship in the Reformed tradition is marked by reverence, regulated by Scripture, and rooted in gratitude. So ilang application ito given na
nakita natin ito ang tinitindigan ng Reformed tradition. Una, dahil nga yung pagsamba sa Diyos ay nahuhubog ng kung paano natin nakilala ang Diyos, ay naisin natin na lumago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos, at sa ganun ay lalalim din ang ating pagsamba. So sana makita natin yung pakinabang ng deepening our theology, na maunawaan pa ang iba pang aspects of His glory. Hindi ito para lang sa mga theologians or mga interested scholars. Ito'y nakakatulong sa atin na mapalalim din ng pag-ibig sa Kanya. At dahil nga meron tayong mataas na pagtingin sa Kanya at may pagkilala tayo na tayo ay maliit at mahina, at kaya tayo nagpapasakop lang doon sa pagsamba na iniutos niya. Doon magmumula yung attitude to submit to the regulative principle, hindi dahil sa tayo ay nerd sa limbawa, tapos sabihin natin, nag-agree ako sa regulative principle dahil ito ang tinuturo ng Reformed tradition, kita kong logical siya. Hindi ganoon ang pinaka-puso na nakukonvince doon sa regulative principle of worship. Kaya natin ito gagawin ay dahil nakita natin ang Diyos ay mataas, ay higit sa akin, ako ay mahina, hindi ko siya lubos na nawaan, kaya magpapasakop ako sa pagsamba sa Kanya na iniutos lamang niya. At yung kung maunawaan natin na yung pagsamba sa Kanya ay hindi nga na may dinadala tayo sa Kanya, na meron tayong mabibigay sa Kanya na hindi naman na sa atin mismo nang galing, ay mauunawaan natin na ang pagsamba sa Kanya ay pasasalamat lamang sa Kanyang lahat ng pagpapala sa atin. Pinakahigit sa lahat ay yung kaligtasan na sa pamamagitan ni Jesucristo ay may kaligtasan maging ang mga pinakamasahol na makasalanan. At kung dahil sa kahit yun lamang ay may dahilan na para magpasalamat, magpakailanman, kaya't maging yung pinagdaanan man niya the past week ay hindi ganun kaganda. Kung meron siyang kaligtasan, ay may dahilan siya para sumamba dahil nga nakatanggap na siya ng pag-ibig mula sa Diyos. At dahil doon ay yung ating pagsamba nga ay hindi lamang isang pagtupad sa mga nakita nating listahan ng kautusan, or gagawin lang natin yung weekly na ginagawa, or sumusunod lang tayo sa ating pamilya. Tayo sumasamba dahil sa pagkakakilala natin sa Diyos. At maliban na siya'y dakila, na siya'y banal, nakita rin natin na siya'y mapagpatawad, mapagbiyaya. And so, our worship for Him is reverent and grateful. So, yun lamang po for today. Next week ay specifically ang itatakil ko ay yung Sabbath, dahil yun yung basically ito ay first 3 commandments. The Sabbath is the 4th commandment, at yung the rest ay yung the second table of the law. So sa ngayon, itong worship na tackles what heart we have in worship. Meron po ba kayong mga tanong? Po ni Tito Ralph via Facebook Live. So worship is not only bound to believers but to unbelievers as well. Take the example of Lydia, who was a worshiper of God, Acts 16:14. Yet she still need that the Lord to open her heart to pay attention to the preaching of Saint Paul. And after that, she had to be baptized. Does this mean that Lydia, prior to listening to Paul's preaching, was still unbeliever and yet already a worshiper to God? Yung mga ganyan, pati si Cornelius in Acts chapter 10 is also described as a worshiper of God. Usually, the term worshiper of God could mean, during their time, ay Jew. So, pwedeng isang Jew convert, not necessarily yet a Christian with the knowledge of Christianity. So, nangyayari minsan in many times during the Acts account na merong
people who only knew, halimbawa si Apollos is said to have only known the baptism of John, though he was already baptized, so hindi na siya ibabaptize ulit. Meron ding, yun nga si Cornelius and itong si Lydia is said to be a worshiper of God, not necessarily a believer in Christ. Maybe not yet, hindi pa nga ganun na nakakilala kay Kristo bilang tanging daan para sa kanyang kaligtasan. So they were called yung worshiper of God. That not necessarily na sila ay convert, mukhang hindi pa, mukhang yun ang pinapaliwanag sa Acts 16. Hindi pa sila mananampalataya, kaya binuksan pa yung puso para maunawaan yung sinasabi, kasi particularly different from Old Testament teaching, may revelation of Christ as the only atonement for sin and way to be justified. At yun yung what her heart needs to be open to, especially as a Jew. So, yung other maybe parang supporting evidence that it's referring to Jew, yung pagkaka-describe nung pagkaka-meet kay Lydia ay na they went there on a Sabbath, particularly the Jewish Sabbath yung tinutukoy nun. They went there on a Sabbath supposing that there was a house of prayer. So pumunta sila in a place where Jews gathered at nakita nila doon si Lydia, and Lydia was converted. So it seems that yung designation that it is a worshiper of God, it is a Jew but not yet a believer in Christ. So yun po yung kanyang mukhang conversion. Follow-up question po. Yes po. Is it possible, therefore, that an unregenerate heart can worship God? Kasi worship, yun nga, the light of nature, sabi sa Baptist Confession, binakita ko niya, the light of nature shows that there is a God who is worthy of worship. So, yung pagsamba sa Diyos ay already required by the law. At kaya nga, the people are condemned even without scripture, even without, even kahit hindi sila napangaralan ng Biblia, because the light of nature shows that that there is a God, that He is to be worshipped. Ngayon, people can worship God in that way, na they can try to approach God. Dahil nga meron silang some knowledge of God, pero hindi ito acceptable, the acceptable way of worshiping God is only through Jesus Christ, only by the way that He has appointed. So, ultimately, it is not acceptable, pero in that sense, na they have that knowledge of God as all human beings do, dahil they are created with that light of nature in them, they can respond to that revelation, that general revelation. They can respond that there is a God, He is worthy to be praised. I come to Him with such praise and worship, pero ultimately, hindi ito acceptable because it is not from faith in Christ, and it is not ultimately for His glory. So, halimbawa, hindi lang yan sa a pagan, halimbawa, someone in a pagan nation who has no knowledge of Scripture, tapos sasamba siya sa kung ano man naunawaan niya sa Diyos. Pwede mangyari sa isang Catholic halimbawa na hindi na sumampalataya kay Kristo bilang kanyang tanging tagapagligtas, pero may pag-unawa siya sa pagpapakilala ng Diyos sa lumang tipan or sa bagong tipan, pero dahil wala siyang faith, even the worship of the one true God revealed in Scripture is not acceptable. So, the unregenerate people do worship God, but it is not going to be acceptable ultimately, not dahil hindi through Christ, not from faith, not for His glory. Yes. Gusto ko mag-share kasi nagre-reflect lang ako from the past few lessons hanggang ngayon na parang gusto ko lang mag-express din ng thankfulness kasi
God has given us the means of grace and especially yung worship. Kasi naalala ko na during my weaker moments sa buhay bilang Kristiyano, parang pag wala akong faith, iiwasan kong mag-attend ng worship service or iiwasan kong magbasa ng Bible or mag-partake ng mga means of grace. Minsan iiwasan ko na magre-refuse ako na mag-take ng Lord's Supper. Pero parang yung mga lessons recently parang really changed yung perspective kung bakit ginagawa tong mga bagay na to. Ito yung mga parang means of grace nga, like these are the ways God blesses His people. Tapos parang yun lang kasi yung nature of God. He is siya yung bukal ng pagpapala. Parang endless lang talaga yung grace niya. Tapos gusto lang niyang ipaikot yun sa mga tao niya. Ayun, so na nagbabago lang yung perspective ko na parang when I go to the worship service, nandito ako para makarinig ng pagpapala at makatanggap, tsaka parang become a vessel of that as well. At parang parang pagpapalakas siya para sa akin. Tas hindi rin siya yung tipong parang pupunta lang ako pag worthy ako. Or para pakita sa mga tao na na may lakas ako para gawin to. Tapos parang ipatunay sa sarili ko na parang righteous enough ako para humarap sa Diyos. Pero hindi kasi expression siya rather ng pagiging mahina ko na kailangan ko ng biyaya. Tapos parang I will sit here ready to parang hear the grace of God or parang His steadfast, full and everlasting love communicated to me. Kasi yun yung magpapalakas sa akin for the rest of my days. Ayun. Ito nga yung magandang paradigm shift na nabibigay sa atin ng Reformed tradition na yung pagsamba is not done out of a sense of our worthiness, kundi pagkilala na sa pamamagitan ng Kristo, those who are unworthy can approach the throne of grace with boldness. Yun ngang pagsamba sa Diyos with that sense of unworthiness, tulad nung makikita dun sa parable of Christ na merong nakatayo at nagmamalaki at may pagsamba sa Diyos, pagkilala pa, nagpapasalamat. Sabi, I thank God, I thank you Lord, that I am not like this tax collector. So, meron siyang sense of his own worthiness, kaya siya na mapagpasalamat. Yung pagsamba niya ay meron siyang pananaw na kaya siya worthy to stand and worship God ay dahil siya ay mabuti. Pero sinabi nga ni Kristo that the one who goes home justified ay yung lumapit doon na tax collector at ang kanyang pagsamba ay, have mercy on me, a sinner. Kaya nga yung sa maraming Reformed classical liturgy, ibig sabihin, the way that they ordered the program of the worship service, panahon ni Calvin at merong mga ibang gumagawa hanggang ngayon, ang simula ng worship service ay reading of the law or a singing of the law. Minsan meron silang awit na like a metrical version of the Ten Commandments. And as a response to that, dahil pinakita ng law kung ano ang kanilang mga kasalanan, ang pinakaunang ginagawa is a confession of sin, a public prayer of confession. So nagsisimula in traditional Reformed churches na paglapit nila sa Diyos para sumamba ay pagkilala ng kanilang pagkamakasalanan. At doon nga sa Heidelberg Catechism, tungkol dun sa binanggit mo na sa Lord's Supper, when you, kapag mayroon kang sense of unworthiness, minsan iniisip na hindi siya dapat tumanggap, at yun ay isang baliktad na pag-iisip na iniisip na kaya ka lang dapat tumanggap ng Lord's Supper ay bilang patunay na ikaw ay worthy of Christ. Pero sa Heidelberg Catechism, dun sa tanong, who are the worthy receivers of the Lord's Supper? Tapos ang sagot na binigay, those who feel unworthy of themselves because of their sins. So, nagsisimula
talaga at dapat magkaroon nga tayo ng ganong pag-iisip na tayo ay makasalanan, hindi karapat-dapat, pero dahil sa biyaya ng Diyos tayo nakatanggap, kaya ang ating pagsamba ay pasasalamat sa Kanya, sa Kanyang biyaya, at hindi na pagmamalaki sa ating sarili. Ngayon, time na. Kung mayroon pang tanong, pwedeng ay habol na lang. Tayo po sandaling manalangin. Nakapagbibigay tulong sa amin upang maunawaan kung paano ka dapat sambahin. Dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy niyo pa kaming turuan sa pamamagitan ng inyong salita upang maunawaan namin kung ano nga ang kalugod-lugod sa iyo at nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. At nang sa gayon, sa aming pagsamba ay manatili kami na naayon lamang sa iyong salita at tunay nga naming maluwalhati ang iyong pangalan. Samahan mo kami sa lahat pa naming gagawin sa buong araw na ito at hinihiling namin na patuloy niyo kaming gabayan, pagpalain ng inyong salita, itama ang aming mga maling pag-iisip at turuan ng inyong mga katotohanan nang sa gayon ang aming pamumuhay at pagsamba ay naaayon lamang sa iyong kalooban at tulay naman luwalhati ang iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.